Ingat po sa mga mapanlinlang na online lending applications ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mula lang nitong Enero, nakatanggap na sila ng halos 600 reklamo ng mga umunoy pangaharas mula sa online pautang. Nakatutok si Oscar Oida. Magpapasko raw noon kung kailan napakaraming gastusin na timingan pang nagkasakit ang bunsong anak ni Mara. Di niya tunay na pangalan. Napakapit tuloy siya sa online lending. Wala siya masyado kasing requirements, kaya parang naengganyo ako na mag-apply. Tapos sabi naman nila hindi ka haharasin, ganon. Pero ang pangako, mabilis na napako. Sa 2,200 pesos na inutang ni Mara, nasa 1,400 pesos lang ang kanyang natanggap. Dahil umano sa iba't ibang fees. 45 days din ang palugit para magbayad, pero 1 linggo pa lang mula ng umutang. Hinaharas na umano siya. Pinopost sila ako sa mga kamag-anak ko, scammer, ganon. Tapos kung kani-kanino sila nagpo-post. Basta sa mga friend ko. Yung mga contact ko, yun, tinawagan nila, tapos nagte-text sila na about sa akin na sila daw po ang magbabayad pag hindi daw po akong nagbayad. Matinding trauma daw ang inabot ni Mara hanggang sa hindi na raw siya makalabas ng bahay. Opo sir, nag-iiyak ako sa bahay. Ganon. Tapos as in, na-stress ako pati yung asawa ko. Kasi hindi na ako makapagtrabaho. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, isa lang si Mara sa maraming Pilipinong nakaranas ng harassment mula sa inutangang online lending. Mula nga nitong Enero lang, umabot na daw sa 599 na reklamo ang nakarating sa CICC. Minsan nga hindi mo na pinupuntahan yung mga applications. Hindi mo balak mangutang, magpa-pop up sa mga social media pages mo, sa mga sponsored sites. Tapos pag clinic mo na siya, nag-click ka ng amount, nangutang ka na pala. Hindi na sila nanghihingi ng mga credit card mo. Parang pag clinic mo, it authorizes you to share your Facebook details, yung mga anong details na yan. So I have to talk to the platforms as well na yung parang auto-acceptance na yan dapat mawala. Nakikipag-ugnayan na ang CICC sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng NBI at PNP para mapanagot ang mga nasa likod nito. Inilunsad din nila ang kampanyang Fast Cash, mag-ingat sa scam, para may masusumbungan ang biktima sa kanilang hotline 1326. Payo ng CICC, pansinin ang mga red flag bago mangutang. Isa na ang mga ads na kapag klinik, dadalhin sa kanilang website salip na gawin ang transaksyon sa kanilang app. When you encounter this online lending mga scams na to, pinapadala kayo doon sa mga website. So those are the two differences. Parang kasi sa mga apps, vetted na rin to ng mga app stores, ng mga platforms na yan. Magduda din daw kung pakiramdam mo, para kang minamadali. Pag hindi mo clinic to or hindi mo inutang to ngayon, mawawala.